Okay, unang linggo sa buwan ng Pebrero, mga kapatid. Tapos na ang isang buwan. Pakita na po yung kapatid. Kumusta ka na, kapatid? Kumusta ang January mo? Kumusta ang ginawa mong paglilingkod sa Diyos sa nakaraang buwan? Lagi kong dinidesign sa ating puso na kapag tayo po ay dadako sa bahay ng Panginoon, sana po lagi tayong aware sa presensya ng Diyos. Kasi hindi po tayo nagsisimba. Napakatulad ng nagsisimba sa mga lalaking libang, may kalema. Then after nun, pagkasimba, labas, wala nang nadama, wala nang nangyari. Hindi po ganun. We are here, mga kapatid sa Panginoon, para katagpuin ng Panginoon. Amen? Nandito tayo para katagpuin ng Diyos, hindi ang sino mang tao, kundi ang Diyos. Lagi kong tatandaan yan, mga kapatid. Once na pumasok po kayo sa pinto niyan, mga kapatid, hinihintay ko kayo ni Lord. Amen? Napatingin na po ba si Lord ng magandang umaga pagpasok niyo kanina? Nabi ka, hi Lord, dito na ako, parang gano'n, diba? Sasambahin ulit kita. Lagi ko kung galing nyo, mga kapatid. Kasi kung hindi, wala lang. You will just go to church para masabi lang na tayo pinagsimba. Lagi natin tatandaan. Kaya ko po, mga kapatid sa Lord, every time na ako po pumapasok sa presensya ng Lord, every time na ako po sa church, lagi ko siya sabi, Lord, gusto po tayo, anong gagawin mo sa araw na ito? Anong gagawin mo sa iyo naman? Yan po ang lagi ating prayer, mga kapatid. At ako'y naniniwala na Diyos po may gagawin sa ating ngayong umaga. Amen? Amen po ba? Amen. Yan. Pakisabi sa katabi, ready ka na ba? Yan. Excited po ako sa word ng Lord kasi ito po yung pinag-aaralan ko. Ito po ay binigay sa akin ng Panginoon. Sabi ko, ang ganda nito. Nakakakuha. Mismo ako ay napagpala sa salita ito ng Panginoon. Kaya ito po ang isi-share ko sa inyo. Okay? So, kung handa na kayo, mga kapatid sa Panginoon, umpisa natin ang salita ng Panginoon. Hindi ko po kayo, pasensya na po kayo kung marami ang instruction. Hindi ko po kayo pagpabawalan na gumamit ng cellphone. Kaya lang, diyakin ninyo na sa paggamit ninyo ng inyong cellphone, yan po, picture-picture, mga kapatid, hindi po para kung saan. Kasi po tayo po ay haharap sa presensya ng Diyos. Makikinig tayo sa kanyang salita. Amen po? Kasi you need to listen intently sa word. Kasi tingnan niyo po ako, mga kapatid sa Lord, pansinin niyo po ako. Alam ba, ako po ay magsishare ng word of God sa inyo. Hawak ko yung cellphone. Okay, nagsishare ako ng word. Mga kapatid, ang Diyos ko'y mabuti. Ang Diyos nagbabala. Amen? Ay, wait lang po. May nag-text. May nag-PM. Tapos, ako na ulit. Mga kapatid, hindi po ba mabuti ang Diyos? Amen? Hallelujah! Purihan po na. Nag-vibrate ko rin. Wait lang po. Sasagutin ko lang po yung PM. Ano mararamdaman niyo? Kapag ako po ay lagi natin sa cellphone habang nag-share ng word of God, anong mararamdaman niyo, mga kapatid? Okay lang ba yun sa inyo? Okay lang? Ganun na gawin ko? Okay lang ba yun, mga kapatid? Hindi po, di ba? Kaya, muli, ako pinagpapaalala as we listen to the word of the Lord. Mayroon din naman nakikipag-usap ka sa presidente, sa mayor, tapos lagi ka natin sa cellphone, mayor, ano sinasabi mo, awit lang, mayor. Eh dito, ang kausap natin ay ang Diyos. Nakikinig tayo sa mga sinasabi ng Lord. So, listen carefully. Listen intently sa word of the Lord. Amen? Pakisabi sa katabi, narinig mo ba yun? Okay po? Uulitin ko, hindi ko kayo pagbabawalan gumamit ng cellphone.
nyo lang na ang cellphone nyo ay gagamitin nyo sa tama. Hindi po para mag-Facebook, hindi po para mag-messenger, at kung ano pa. Amen po ba? Okay, kung para po sa business, okay na yan. Kaya naman lumabas ka, kaya mga hindi mo lang makikinig sa iyo, Lord. Meron akong business sa okay lang yan. Amen po ba? Mahal po ba ninyo si Lord? Mahal po ba ninyo yung pastor? Okay, so mahal po kayo. Kasi yan po ay naging ugali ko na mga kapatid sa Panginoon. Kaya sana po ay tayo po ay makita natin ngayon kung ano talaga yung gustong gawin ng Lord sa atin. Kasi ang pag-usapan natin ngayon ay ito po salita. Nagulat pa kayo sa title. Goat. Goat? Goat? Kambing yan ah. Kambing. Hindi po. Mga kapatid, yung goat na yan, mga kapatid sa Lord ay yan po, ay acronym yan. So, tingnan natin ang ibig sabihin ng goat. Ang goat po ang ibig sabihin niya ay greatest of all time. Yan po yan. Okay. Siya ay magaling. Okay. Sa lahat ng panahon. Hindi po yan goat na yan, hindi po yan para sa mga taong may pugo. Sino po dito ang mahilig pumugo? Kaya niya, mahilig pumugo. Actually po, mga kapatid, is often referring to exceptional athletes, musicians, or other public figures. Yan po yun, mga kapatid, sa Panginoon. Sila po yan. Okay? Referring to exceptional athletes, musicians, or public figures. Mga kapatid sa Lord, ito ay gusto kong makita ninyo, mga kapatid, kasi bibigyan ko po ito ng diin, ng emphasis ko, itong goat na yan, mga kapatid. Pag meron kayong kilala magagaling na mga atleta, magagaling na mga musicians, mga magagaling na tao, mga kapatid, pwede natin po sila tawagin goat. Greatest of all times. Sometimes, mga kapatid, ginagamit yung goat to use informally to describe anything considered the best ever in its category. Kaya, yung mga taong hinahanga natin, yung mga taong sabi natin, wow, ang galing, ang husay. Pwede natin silang i-consider na goat. Yan. Okay? Pwede nga yan sa atin. Kung may katabi kang magaling, pwede mong tawagin siyang goat. Greatest of all time. Amen. Meron po bang goat dito? Yung talagang mahusay, magaling na mananampalataya, talagang sa kagahaba ng kanyang paglilingkod sa Lord, talagang masasabi mo, wow, great to. Okay, mahusay na mananampalataya. Amen po ba? Kapatid, pwede ko po kayo ng example sa sports o sa, tingnan natin itong picture na ito. Meron pa kayong kilala dyan, mga kapatid, sa mga taong yan? May kilala po kayo, mga kapatid? Meron pa? May kilala? Okay. Alam niyo ba na yung mga taong yan, lahat ko na yan ay athletes. Greatest athletes of all time. Lahat sila, mahuhusay ng mga athletes, mga kapatid, sa kanilang larangan, sila po yung kinilangan mga mabubuting o mahuhusay ng mga atleta. Yan po ay sa buong mundo. Sa ating bansa, ang mahusay sa bilya ay si Efren Bata Reyes. Siya po yan. Sa bowling, si Cain Nepomuceno. Sa boxing, si Manny Pacquiao. Okay? Marami pa po yan. Maraming mga coach sa Pilipinas. Pero ito po sa buong mundo. May kilala ba kayo dyan? Mga kapatid, sa mga athlete na yan. May kilala kayo dyan. Actually, isa pong sa basketball po, ang kilala ng greatest of all time, ang GOAT dyan, ay si Michael Jordan. Yan. Kilala yan siya. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya nasa gitna. Okay, si Michael Jordan sa golf. Kung kayo po ay nakakapanood o nakakapaglaro ng golf, isa pong kinalala na isang greatest of all time yan, ang GOAT yan ay si Tiger Woods. Yan. Grabe, no? Sa running, sa pagtakbo, mga kapatid,
Isa din sa kinikilala ko dyan, yung nasa tulong bahagi yung may video po, si Eliud Kipchoge. Siya po yung pinaka-mahusay na atleta sa pagdating sa takbuhan, si Eliud Kipchoge. Sa boxing, hindi si Manny Pacquiao, kasi sinabi ko na sa inyo. Pero sa boxing po, ang higit na kinilala na greatest of all time, wala nga kundi si Muhammad Ali. Yan. Sino pong nakakilala kay Muhammad Ali? Yan, kilala niyo ba? May mga henerasyon ngayon, kilala niyo pa ba yan? Si Muhammad Ali. Okay. Sa football po, ang mga kinilala din si Lionel Messi o kaya si Cristiano Ronaldo. At napakarami pa mga players. Noong panahon nila yun, sila yung mga kinilala mga greatest athletes of all time noong kanilang panahon. Pero ang katotohanan, lahat po ng GOAT, mga kapatid, ay replaceable. Ano po ibig kong sabihin? Lahat sila ay napapalitan, mga kapatid. Kasi, kaya sila napapalitan, may mga umuusbong na mas magagaling sa kanilang kapanahunan. Kaya lahat po ng mga GOAT, mga kapatid, replaceable yan. Hindi yan sila nananatiling greatest of all time. Hindi sila nananatiling GOAT. Kasi, may mga gumagaling pa kaysa sa kanila, mga kapatid. Kaya nga yung mga gumagaling, yun yung tatawagin kong bagong GOAT, mga kapatid. Kasi gumaling sila. Pero ngayong umaga, meron po akong gusto ipakilala sa inyo na greatest of all time and GOAT din, pero hindi siya napapalitan. Hindi siya napapalitan. Kung sanayin kayo, edi sabihin na lang, Amen! Hindi siya napapalitan. Kasi itong GOAT na ito, itong greatest of all time, siya ay isang waymaker. Miracle worker. Parang hindi kayo naniniwala, hindi kayo nag-amin eh. Promise keeper. Yun, doon na kayo. Doon na kayo nag-amin sa promise keeper. Light in the darkness. Ultimate healer. The Holy One. My Abba Father. The great I am. King of Kings. Lord of Lords. Jehovah Jireh. Walang iba kundi ang ating Diyos. The greatest of all time. Hindi kayo talaga naniniwala, mga kapatid. Ang Diyos po, mga kapatid, hindi yan napapalitan. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang galing mula noon hanggang ngayon, yun pa yun. Hindi nagbabago yun. Ang nagbabago lang tayo, yung faith natin sa kanya, pabago-bago, paikot-ikot. Well, God is good. God is good! Hallelujah. Siguro ang magandang sagot natin ngayon, pag sinabi kong God is good, greatest of all time. Amen? God is good! Greatest of all time. Hallelujah! God is good! Greatest of all time. Yun. Talagang dapat kilalanin natin po na si po ay napaka-husay at napakagaling na Diyos. Mga kapatid sa Lord, meron po ilang ipakalalang karakter sa Bible ngayong umaga. At tingnan natin mga kapatid kung ano po matututunan natin sa mga karakter na ito. Actually, itong mga karakter na ipapakita ko sa inyo, sila po ay mga naka-experience ng mga supernatural power of God. Sila lang yun. Grabe yung karanasan nila na parang mamamanga ka dahil wow, ang galing. Talagang yung pabot ng Diyos ay sumakanila, yung kapangyarihan ng Diyos ay personal nilang nasaksihan at naranasan, mga kapatid. Pero along the way, mga kapatid, nag-fail po sila na maniwala, yung patuloy na maniwala. Ibig kong sabihin, bumagsak sila. Kahit naranasan na nila yung kapangyarihan ng Diyos, kahit yung kapangyarihan ng Diyos ay kitang-kita na nila, nabigo pa rin sila. Nakatuloy na magtiwala sa Diyos. And I pray hindi mangyari sa akin yun. Amen? Amen po? Sino dito nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Sino sa atin dito nakakaranas
pagdating minsan sa gitna, kapag dumarating na po yung mga pagsubok, tumatagilid tayo. Nahihirapan tayong magtiwala sa Diyos. Maraming ganyan, maraming Kristiyano mga kapatid, na after maranasan ang himala ng Diyos, pagkatapos na magpatotoo na ganito kabuti ang Diyos, ganito kagaling ang Diyos sa buhay ko, matapos sila magpatotoo ng mga dakilang gawa ng Diyos, mga kapatid, makikita mo unti-unti bumibigay sa kanilang pananampalataya. Pakisabi sa katabi, huwag sana ako yun. Amen? Okay, napaka-importante po maunawaan at maintindihan natin ito, mga kapatid. Okay, ang first character natin, ang gusto ko ipakita sa inyo, una ay ito, the Israelites, ang mga Israelita. Okay, tingnan natin, mga kapatid sa Lord, sa Exodus chapter 32, verse 1. Basahin natin ang salita ng Panginoon. When the people saw that Moses was so long, nagtagal si Moses in coming down from the mountain. Ibig sabihin, nagtagal siya sa bundok ng Sinai. They gathered around Aaron. Aaron, mga kapatid, ay kapatid ni Moses. They gathered around Aaron and said, "Come, make us gods." Sinigyan ha? Come, make us gods. Igawa mo kami ng Diyos. Nagagawa po ba ang Diyos? Grabe no? Make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, and in kanyang reason, we don't know what has happened to him. Ang tagal niya. Hindi na natin alam ano nangyari sa kanya. Okay. So, ang babang po ito, mga kapatid, si Moses kasi, pinapunta ng Diyos sa bundok ng Sinai. Okay, doon sila nag-uusap. Doon ibinigay ng Diyos yung 10 Commandments sa bundok ng Sinai. Eh, ang tagal na kanilang usapan, nainip yung mga Israelita. Ang tagal naman ni Moses sa bundok. Kailan pa bababa yun? Okay, ganun po yun. Feeling ng mga Israelita, mga kapatid, pakiramdam nila sa kanilang sarili ay iniwanan na sila ni Moses. Pakiramdam nila hindi na mabalik si Moses. Mga kapatid, sino po dito ang nakaranas na iwanan? Sino sa atin dito ang nakaranas na maiwanan o iniwanan ng tao, ng iba? Taas na ba? Sige na po, okay na po yan. Pagkinanas na tayo. Yan. Yung mga nakaranas na iniwanan, halimbawa ay mga minahal mo, iniwanan ka, mga mahal sa buhay, kapatid, nanay, tatay, iniwanan ka, namatay sila kasi sila ay namatay. Diba? Nagtiwala ka sa tao pero biglang nawala, iniwanan ka. Okay? Again, sino po uli ang nakaranas na iniwanan? Iniwanan? Yan. Okay, so iniwanan. Ano po ang pakaramdam ng iniwanan? Ano po ang pakaramdam? Akala mo sasamahan ka hanggang dulo. Biglang nawala. Biglang bumila. Okay? Ano pakaramdam? Mga kapatid, ng ganon na hindi ka sinamahan na ikaw ay iwanan. Di ko ba masakit na? Medyo ayaw ko nang maranasan ulit yan. Okay? So, ito po yung feeling ng mga Israelita. Akala nila hindi na babalik si Moses. Pakaramdam nila, iniwanan na sila ni Moses, mga kapatid. Kaya tayo dito, mga kapatid, sabi ng mga Israelita, wala, iniwanan na kami ni Moses eh. Wala na, iniwanan na kami. Igawa mo na lang kami ng Diyos. Ayan po yan, binabasa natin, mga kapatid. Ang tagal niya. Gawa mo na lang kami ng Diyos, mga kapatid. Bakit naging ganito ang kanilang request kay Aaron? Bakit nag-request sila na gumawa ng Diyos? Nakalimutan kasi nila. Ulitin ko to. Nakalimutan nila yung ginawa ng Diyos sa kanila. Ano ba yung mga ginawa ng ito ng Diyos sa kanila? Isa ito sa ginawa ng Diyos sa kanila nung sila ay tumawid sa Red Sea. Nakalimutan nila nung hatiin ng Diyos yung lahat para makaligtas sila sa mga
sundalo ni Farao. Nakalimutan nila yung himala ng Diyos na yan. Nawala na sa kanilang isip. Dahil sa pagkakamtan nila, inuwanan na sila ng Diyos. Pagkakamtan nila, mga kapatid, wala na si Moses. Sabi, make us gods. Gawa ko na lang kami ng Diyos. Nakalimutan nila na nung sila'y nasa desert, kung paano sila iningatan at sinuwelwe ng Panginoon. Hindi ba pagka mainit, pag sobrang init sa desert kasi sobrang init dyan eh. Pero anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng pillar of cloud. Diba? Amen? Diba? Yung pillar of cloud na yun yung naging protection nila sa init. Siyempre, pag may pillar of cloud, mayroong lilim yun. Mga kapatid, tapos paggabi, yung pillar of cloud, nagiging pillar of fire. Di po ba? Bakit? Kasi yung fire na yun ang magbibigay ng paglaw sa kanila sa gabi, kundi magbibigay din ng protection sa kanila para sa mga hayop na pwede umatake sa kanila, wala silang protection yan. Pero ganyan sila iningatan yung protection ng Diyos, ganyan po ipinakita ng Diyos sa mga Israelita. Grabe, no? Yung mga himala na ito ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, yung mga karanasan lang yan, agad nilang nalimutan. Nalimutan nilang sinamahan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa ilan. Kung minsan, maraming mananampalataya ay parang mga Israelita din. May mga hinihiling sa Diyos, may mga prayers sa Lord, pero Lord, ang tagal ng tugon. Ang tagal ko ng pinagpe-pray ko, pero hindi mo tinutugon. Nandyan ka ba ba, Lord? Napapakinggan mo ba ako? Pakiramdam mo, hindi ka na sasagutin ng Diyos. Pakiramdam mo, iniwanan ka na ng Diyos. Tapos maririnig mo pa yung sa kapatid kung paano siya pinagpapala ng Panginoon. Lord, nasaan ka na? Di po ba? Mga kapatid, hindi lang tinugon ng Diyos o medyo natagalan lang ang Panginoon sa pagtugon, nagtatampo agad tayo sa Diyos at bumabaling na tayo sa iba. Make us gods na lang kasi hindi na naman babalik si Moses. Ang tagal na. Lord! Pwede ba ako na lang ang lumiskarte? Kasi ang tagal mo naman eh. Ang tagal mo pumilos. Ang tagal mo sumagot. Mga kapatid sa Panginoon. Grabe! Mga kapatid sa Lord. Minsan nakakaranas tayo ng ganyan, di ba? Lord, ang tagal ko ng pinagpipay. Bakit na ngayon? Wala pa. Okay. Kung ayaw mo tumugon, hindi ako na lang. Gagawa na lang ako. Pero ang ginawa ko, anong naging pag-uusap nila? Nung bumalik si Moses, nung makita niya yung mga tao na sumasamba na sa Diyos na kanilang ginawa o dun sa buyang baka, mga kapatid sa Lord, naghalit si Moses, bilangin niya yung Ten Commandments, nabasa yung Ten Commandments, at nagasilinahin niya mga tao, sino ang kasapanin ng Diyos? Sino ang kasapanin na hindi sa Diyos? Pinaghiwalay na lahat kung hindi sa kasapanin ng Diyos na bakay. Mga kapatid, ngayon ito na po yung pag-uusap ni Moses at saka ng Diyos. Verse 1 to 3. Tingnan niyo po. Then the Lord said to Moses, Moses, dahil ganyan ang ginawa ng mga Israelita, sabi ka nung, depart and go up from here. Umalis na kayo. You and the people whom you brought out of the land of Egypt. Yung mga taong yan, na inilabas mo sa pagkaligid sa ito. Lahat na kayo! Dadali mo kayo to the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob. Punta na kayo doon sa lupang ibinayaan ko sa inyong mga ninuno. To your descendants, I will give it. And, ang sabi doon, and I will send my angel before you. Listen to this. Si Lord, sabi niya, magpapadala ko ng anghel. Ba't kaya hindi sinabi ng Lord na sasamahan ko kayo? I will go with you. Kundi sabi niya, magpapadala na ako ng anghel. Okay na rin sana, di ba? Pero mas maganda kung ang Diyos ang kasama natin. Amen po! Sabi niya, and I will send the angels before you, and I will drive out the Canaanite, and the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and
kapatid sa Lord, sorry, nandun na. Mga kapatid, tingnan niyo po dito, mga kapatid, sa mga nasabing ng Diyos sa kanya, go up to a land flowing with milk and honey. Punta na kayo doon sa pinagkakaw ko sa inyo, kung sa bumubukat ang gatas, kung sa bumubukat ang honey, punta na kayo. Pero ito po ang alam ko, for I will not go up in your midst. Hindi ako sasama. Lest I consume you on the way, for you are stiff-necked people. Bakit hindi sasama ang Diyos? Akala ko ba promise niya yan na sasamahan niya ang Israel? Kasi nag-fail po, nabigo ang mga Israelita sa pagtiniwala sa Diyos. Mga kapatid, stick-neck na sila, masyado na matigas sa kanilang na ulo, hindi na maikiling kung saan. Mga kapatid, kaya dahil sa katigasan ng kanilang ulo, hindi na pwedeng sumama ang Diyos. Can you imagine this? Mga kapatid, ikaw na isang makasalanan tapos sasamahan ka ng banal na Diyos, matutulaw ka dyan. Mamamatay kang madali. Kasi isang banal na Diyos, ayaw niya ng anumang kalikuan, ayaw niya ng anumang kasalanan. Matutulaw kayo. Kaya sabi ni Lord, kung sasama ko kayo, mamamatay din kayo. Kaya yung angel na lang, dito na kayo sasamahan. Grabe, no? Mga kapatid, kahit dito sa ginawang ito ng mga Israelita. But still, God is a promise-keeping God. Ano ibig ko sabihin? Kapag ipinangaman ng Diyos, magkasala na tayo, mabiguman tayo, tuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Amen ba? Hindi nakabasa yung pangako ng Diyos, mga kapatid, sa ating sariling galing. Yung mga pangako ng Diyos sa inyo, kahit ilang beses kayong mabigo, tuto pa rin ng Diyos. Sabihin sa katabi, ang bait ng Diyos, di ba? Amen? Isipin mo kapag may pangako ang Diyos, tuto pa rin niya yan. Hindi niya titignan, oy, ang dami mong beses na nag-fail, ang dami mong beses na hindi sumunod sa akin, ang daming beses mong nag-rebelde. Yung pangako ko sa'yo, hindi ko na gagawin. Hindi ko na tutuparin kasi ang tiis mo na mo You're stiff-necked. Ayaw mo sumunod. Yung pag-initog mo sa akin, parang kung magustuhan mo na. Yung promise ko, hindi ko na tutuparin. Hindi ganun ang Diyos. Kapag nanalo ang Diyos, no matter what, gagawin ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Pag sinabi ni Lord, mga kapatid, hallelujah. Parang ganito lang yan. Okay, sabi ni Lord, parang ganito. Magtuloy na kayo, magpatuloy na kayo. Yung pangako sa inyong promised land, na binubugalan ng milk and honey, ibibigay ko pa rin sa inyo. Pero, pasensya na. Hindi ko kayo masasamahan. Sana, no? Sarap na sana. Para pwede natin sabihin na, okay na, Lord. Okay, pero okay na ako sa milk and honey. Okay na ako sa blessing na ito. Okay lang, Lord. Thank you. Thank you. Ganito talaga. Promise keeper ka talaga. Wow. Ang bait ng Diyos. Yung ba yung naramdaman ni Moses dito? Tingnan natin. Verse 12. Okay, Exodus pa rin, chapter 33, verse 12. Sabi ni Moses kay Lord, sabi niya, you have been telling me, di ba sinabihan mo ko, lead these people. Samahan ko sila, lead ko sila. But you have not let me know whom you will send with me. Di ba naman sinabi ko, sino kasama ko? We have said, I know you by name, and you have found favor with me. Ikaw ang nagsabi ng Lord, nakatanggap ako ng pabor sa iyo. If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Yung pabor mo, huwag mong ipigil. Ituloy mo lang yan. Remember that this nation is your people. Grabe si Moses, no? Okay na sana, pwede na siya naging sa milk and honey. Pero kung nakita na ang Diyos,
Lord? The Lord replied, my presence will go with you. Grabe! Hindi na lang sila sasama ng Diyos, pero dahil si Moses po na nag-usap sa Diyos, si Lord, sabi niya, sasama na nga ako, sige na nga, and I will give you rest. Ito pa ang sinabi ni Moses, bakit dito sinabi ni Moses sa verse 15? Then Moses said to him, kasi Lord, tingnan mo ha, if your presence does not go with us, kung hindi mo rin lang naman kami sasamahan, do not send us up from here. Kung wala kami alisin dito, okay na kami makarating sa promised land. Kasi ano naman namin doon sa promised land, doon sa milk and honey, kung wala ang iyong presensya. Anong gagawin mo sa blessing na ibibigay mo sa akin kung hindi mo naman ako sasamahan? How will anyone know that you're pleased with me and with your people unless you go with us? Anong sasabihin ng mga tao na kaya ako natanggap ang mga pagpapalo nito dahil magaling ako, dahil mahusay ako? Nasaan ka? Kung di mo sasamahan, hindi ka ako mabibigay ng kapurihan. Ang mabibigay ng kapurihan ay ako. Dahil magaling ako, faithful ako, mahusay ako, ginamit ko lahat ng galing ko. Ano sasabihin ng tao kaya pinagpala kasi masipag yan? Kaya pinagpala kasi madiskarte yan? Kasi nawala yung presence. Kaya sabi ng Lord, huwag mong alisin yung presensya mo. Sabi niya, kung wala din na ng presensya mo, ano yun? Ano meron ako? Sabi ni Moses, mga kapatid, sabi ng Lord, kahit na pa rin may promise mo sa akin, kahit nandun yung blessing, kahit nandun yung answered prayer, kung wala ka doon, hindi ko yung kukunin. Hindi ako pupunta doon. Ano yung pagpapala? Ano yung mga blessings na ito? Milk and honey? Anong gagawin ko dyan? Ano yung kasaganaan? Kahit nandun yung blessings, kung wala ka naman doon, dito na lang ako. Dito na lang ako. Kasi nandito ka. Grabe si Moses. Grabe yung halaga ng presensya ng Diyos sa kanya. Panginoon, hindi ko kukunin yung blessing ngayon kung wala ka na. And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked. Dahil sinabi mo yan, sige, gagawin ko yan. Because I am pleased with you. And I know you. People of God, gaano tayo nagdidesire sa presensya ng Diyos? Sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. Minsan, nakapokus tayo sa answered prayers, nakapokus tayo sa pagpapala ng Panginoon, pero nalilimutan natin yung presensya ng Diyos. Pagkasama. Kaya akala natin, okay na to, praise God, pinagpala ko ng Panginoon. Hallelujah. Kasi tapat ng Diyos eh. Pagpapalain ka niya. Pero parang yung Moses, ayaw ko na rin! Kung wala ang presensya mo doon, dito na lang ako, okay na ako dito. Kasi nandito. Mga kapatid sa Lord, gaano tayo nagdidesire sa presensya ng Panginoon? Sabi niya, parang sabi niya, kaya sabi ni Moses, mga kapatid, then Moses said, now, show me your glory. Pakita mo sa akin na talaga nandito ka. Nakasama kita. Na your presence is here. Sabi ni Lord, I will cause all my goodness to pass in front of you. Ay, hindi mo makita ko lang yan. And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. But, sabi niya, he said, you cannot see my face, for no one may see me and live.
Okay, papakita ko sa iyo ang glory, pero hindi ko papakita yung mukha ko. Kasi mawala ito, nakakakita sa akin. Then the Lord said, okay, there is a place near me. Meron lugar yan, where you may stand on the rock. Teka, sabi pa to, where my glory passes by. Kapag dumaan yung kaluwag niyo, kapag dumaan ako, I will put you like in the rock and cover you with my hand. Tatapan ko yung mata mo. Until I have passed by. Habang dumadaan ako, tatapan ko mo to. Then I will remove my hand. Alisin ko lang yan, and you will see my back. Grabe si Lord, no? Patupan niya lang, assure niya lang kay Moses. Nasasamahan siya ng presensya ng Diyos. Ang sabi niya, you will see my back, but my face must not be seen. Imposible kasi yung nire-request ni Moses eh. Lord, samahan mo ako. Pero Lord, show me your glory. Imposible yun. Hindi na makita ang presence ng Lord. Makamatay ka doon! Pero dahil sa request natin ni Moses, ginawang posible ng Diyos ang mga imposible. Kaya mga kapatid sa Lord, kaya din gawin ng Diyos sa buhay mo ang mga bagay na imposible. Pwedeng maging posible. Amen? Amen? Ganon tayo dapat mag-decide. Lord, hindi ko tatanggapin yan. Yung malaking pagpapala na yan, kung wala ka rin lang naman yan. Hindi ko tatanggapin yung mga blessings na yan, kung hindi mo gusto, kung wala ka doon. Okay na. If your presence does not go with us, dito na lang kami. Gaano tayo nag-i-design ng ganyan? Mga kapatid sa Panginoon. Yung mga Israelita, madali silang nakalimutan. And they have gone astray. Napalayo sila sa Diyos. Kaya kasi nagkaroon na sila ng mga Diyos. At yan na yung isa sa mga Diyos nila. Yung buya, yung baka. Mukhang baka pa ang Diyos. Mga kapatid sa Lord. Napalayo na sila sa Diyos. Hindi na sila masama ng presensya ng Diyos. Buti na lang si Moses. Sabi naman, Lord, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Mga kapatid sa Lord. Amen! Hallelujah! Alam ko, binubulag ko sa Lord, ito rin ang decide ko. Sabi ko, hindi ko kailangan mong pagpapala kung hindi mo yan, kung wala ka doon. Then another character, mga kapatid, is David. Who is David? A man after God's own heart. Kilala niyo lahat yan sa King David, mga kapatid. Pero tingnan natin ang isang pangyari sa buhay niya sa 2 Samuel chapter 11, verse 1 to 5. Ang sabi ka, sa 2 Samuel chapter 11, verse 1 to 5, it happened in the spring of the year, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab. Joab yung kanyang general, yung general niya. Okay, yung chief of staff, parang ganyan. And his servants with him, and all Israel. Pinadala sila sa battle. And they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. Nanatili sa Jerusalem. Mga kapatid, may lapangan nagaganap. Pero si David nagpag-iwan. Mga kapatid, hindi siya sumama. Sino po sa atin ang madalas nagpapag-iwan sa bahay? Pag may lakad. Dito na lang ako sumama. Sino po ang madalas magpaiwan sa bahay? Dito laging taong bahay. Dito na lang. Sige na. Kayo na magsimba. Kayo na pumunta dyan sa gawain yan. Dito na lang. Diba? Minsan ganun eh. Hindi tayo sumasama. Nagpapaiwan na lang tayo. Minsan pag may gawain, misyon. May misyon na naman. Dito na lang ako. Diba? Dito na tayo. Iwan na lang ako. Di ako makakasama. Pag may mga labanan, mga kapatid, kayo na lang lumaban. Ilang ako, hindi ko kaya yan. Pag may preto na lang kayo. At nagpapain. Ayaw na! Mga kapatid sa Lord, para si David lang. David remain. May battle, pero si David hindi nag-involve. Hindi siya sumama.
Then verse 2, then, sinamantala na ng kaawan. Yung pagkalingat ni David, mga kapatid. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof, he saw a woman naliligo. And the woman was very beautiful to behold. May katabi ba kayong beautiful woman to behold? Ha? Meron ba kayong katabing babaeng ganyan? Ha? Diba? Beauty is in the eyes of the beholder, diba? Sabi nila. Para hindi ba yung makatabi sa katabi? Wala naman eh. Bakit di ba tigil mo katabi? Parang ako yun. Bakit the Lord? Grabe! Bakit? Ang ganda niya! Nakuha niya ang puso ni David. At kapag tumibok ang puso, wala nang magagawa hindi sumilito. So David said and inquired about the woman. Sino yun? Sino yun? Ang babae yun? Sino yun? Ang ganda niya? Bisa bali sa isip ko. Sino yun? Sino yun? And someone said, eto na, is this not Bathsheba? The daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? Ay! Sablay! Hindi na sa available. Asawa na siya ni Uriah. Sino na yung Uriah? Sundalo ni David. Mga kapatid sa Lord. So, anong gagawin ko? Talagang nilap ako. Sobrang in love. Then David sent messengers and took her. Magkano naman, kinuha niya pa rin si Bathsheba. Ginawa niya kong asawa. And she came to him, and he lay with her, for she was cleansed from her impurity, and she returned to her house. Pagkatapos, nilang magsipin, pinabalik niya na si Bathsheba sa kanyang bahay. Okay na, balikan na kay Uriah. Balikan na ito. Okay na tayo. Pero itong nangyari, verse 5. And the woman conceived, nagbuntis po si Bathsheba. So she sent and told David and said, I am with child. Buntis ako. Haring David, buntis ako. Mga kapatid, alam natin yung kwento ni David eh. Ilang beses nang narinig yan at pag-aaralan. Mga kapatid, tingnan niyo po, bakit po nalaglan si David dito? Kasi, again, katulad ng mga Israelita, nakalimot din si David. Nalimutan ni David yung laban niya dati, na kung saan sinunahan siya ng Diyos. Ano yung laban niya? Ito yung laban niya. Yung laban niya kay Goliath. Ang wala siyang karapan-laban. Pero dahil sinumahan siya ng Diyos, nanalo siya. Nagtagumpay siya. Amen? At dahil sa tagumpay niya, yan ang nagdala sa kanya sa palasyo. Yan ang nagdala sa kanya kung kaya siya naging hari. Yan pong tagumpay na yan. Nalimutan niya yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Nakalimutan niya minsan ay sinamahan siya at pinagtagumpay siya ng Diyos. Maraming Kristiyano nakakalimutan ng mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Nakakalimutan nila kung paano siya pinagtagumpay ng Diyos sa maraming bagay, sa lahat ng laban niya sa buhay. Minsan nalilimutan ng maraming mananampalataya. Pagkasabi sa atin, hindi ako makakalimutin! Hindi mo makalimutin talaga eh. Di ba? Malilimutin yung iba. Mga kapatid, bakit? Kasi maraming mananampalataya, humingi sa Lord na tulungan ko sa lahat ng Lord. Ano yung laban? Lord, kailangan ko makapasa. Kailangan ko magkatrabaho para maraming blessing. So si Lord naman, faithful sa pangako niya.
niya, okay, I will bless you, ipapasa kita. Pagpapalain kita. Okay? Thank you, Lord! Thank you, Lord! Pero nung nagkatrabaho, pinagpala na ng Diyos, nawala na ng time sa Lord. Naging busy na. He remained, nanatili na siya doon sa pagpapala sa answered prayer. Nakalimutan na yung laban niya dati na kung saan sinamahan siya ng Diyos. Pagkasabi sa katabi, parang ako yata yun. Maraming mananampalataya. After na tinugon ng Lord, sinamahan ng Lord sa mga laban na sa buhay, nawala na ng time sa Lord. May gawain tayo! Naku, pasensya na, busy ako na. May nagagawin! Naku, pasensya na. Dami kong trabaho, dami kong gagawin. Pupunta tayo na pupunta na. Dami kong duty lang kung asikatuhin na dami kailangan gawin. And we remain. Diba? Pero kung wala kayo, kung wala kayo yung binigay na yan ng Lord, grabe, biyak sa Lord, bakit sa mga hindi ko makuha, ano gagawin mo? Nung ibinigay na, naging hadlan na sa'yo ang ministry. Naging pabigat na ang ministry. Nung ipinagkaroon ng Diyos, ang ministry, second option na lang. Lord, nandiyan na, busy na. Si Lord patuloy ang may kasalanan? Are you listening? Si David, mga kapatid, nakalimut siya eh. Nalimutan niya kung bakit siya nandun sa palasyo. Nakalimutan niya kung bakit siya naging hari. Nakalimutan niya yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Ayun, landa. Mga kapatid, yung pagsunod niya sa Panginoon, bumaksak siya. Actually, yung time ni Bathsheba, kung kukunin ko ninyo yung background, bago na kinuha si Bathsheba, may tatlo na siya asawa eh. As a king, sa kultura nila yung king, kahit pinakasawa pwede. Mga kapatid sa mga tatlo na yung asawa niya. Hindi pa siya kontento. Kinuha niya pa si Bathsheba. Hindi lang yun, tinatapay niya pa si Uriah. At hindi no? Kung kasalanan na ito, kaya yung sabi ng Lord, Nathan, go to my servant, go David! Ang sabi ni Nathan, 2 Samuel 12, verse 7 to 9. Ang sabi nito, then Nathan said to David, you are the man. Ikaw yan! This is what the Lord, the God of Israel says, I anointed you. Nakalimutan mo na ba? Na the Lord anointed you king over Israel. And I delivered you from the hand of Saul. Nakalimutan mo na ba kung paano magkanilit ka sa kamay ni Haring Saul? Sabi ng verse 8, I gave you master's house to you. Binigay kita dito. And your master's wives in your house. Binigyan na ng mga kasama. I gave you all Israel and Judah. Binigyan nila ng kaharian. And if all this had been too little, kung ang liit pa lang sa tingin mo ng mga bagay na ito, ang sabi nga, I would have given you even more. Kaya kong dagdagan niya ang hawak mo ngayon. Kaya kong pagpalain kung ano meron ka. Kaya kong palamihin niya. Kaya magawin ng Diyos siya. Hello? Ano po ba kayo? Yung mga sinasabi natin nga, Lord, kasi kung hindi ko gawin ito, baka mawala ko. Kaya parami ng Diyos ang nagbigay niyan at Diyos din ang kaya magparami niyan. Amen! Ang Diyos ang magpaparami! Hindi tayo, mga kapatid. Kaya sabi ni Nathan, why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in His eyes? Ano ka ba? Mali yan. You struck down Uriah. Inakin mo ba si Uriah the Hittite? With the sword, and took his wife to be her own. Isa na malat ng asawa ni Uriah, kinuha mo pa. You killed him with the sword of the Ammonites. Grabe no? Kaya yung pagsunod po ni David,
sumablay. David's obedience failed. Amen? Amen po? David's obedience failed. Yun. Kaya nabigoy si David. Pero ano nyo, ang maganda sa Diyos ko, sa kabila ng mga nagawa ni David, mga kapatid, hindi nagbago ang tingin ng Diyos sa kanya. Hanggang ngayon, yung pong tawag ng Diyos kay David, still a man after God's own heart. Katulad pa rin ang puso na katulad na sa Diyos. Amen? Ang bait ni Lord talaga, no? Mga kapatid ko, Lord, kahit nagkamali ka, David, still, yung Panginoon, hindi ko mabaguhin yan. Ikaw pa rin ang taong katulad ng tibok ng aking puso. Grabe! Hallelujah! Nakakabait ng Diyos. Sa kabila ng mga pagkabigo, pagkakasala, si Lord hindi nagbabago sa atin. Amen? Pangatlong character, tignan natin, si Peter! Kaya si Peter. Matthew chapter 14, verse 10-31, tignan natin. Surely, before dawn, Jesus went out to them. Magmamadaling araw, walking on the lake. Wow! Miracle po. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Wala pa sila nakikita tao lalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya sabi nila, it's a ghost. Kakatakot ni multo. Nung binubulit ito pinag-usapan ko, nung parang nila, may multo na. Kasi sabi nila, it's a ghost. May multo na. They said it cried out in fear. Yan, takot sila kasi nakakita sila ng multo. But Jesus immediately said to them, take courage. Okay na takot? Take courage. It is I. Don't be afraid. Okay na takot? Ako lang to. Si Jesus to. Sabi ni Peter, Lord, if it is you, kung ikaw yan, tell me to come to you on the water. Oh, ganda ng request ni Peter. Punta ko na. Lalakad din ako. Ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Jesus? Come. Halika. Hindi sinabi ni Lord na, Peter, ang yabang mo. Hindi ka naman katulad ko. Hindi ka naman anak ng Diyos. Ano gusto mo yung bakit sa ibabaw ng tubig? Di ba natin? Hindi naman tinali ni Lord John kay Peter. Di ba? Grabe ka, Peter. Gusto mo magmayabang ha? Gusto mo tumulad pa sa akin. Lumalakad sa tubig. Hindi ka nun. Hindi ka na sinabi ni Lord. Sabi ni Lord, come. Well, gusto mo nun? Then Peter got down out of the boat. Siya, walked on the water and came toward Jesus. Napakaganda karanasan. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me! Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Bigyan ko na po kayo ng konting background bago nangyari ito. Alam niyo po, bago pinuntahan ni Jesus yung mga alagad sa gitna ng dagat at nagkakat sa tubig, nung hapon, mga kapatid, may ginawa sa himala. Ang himala na ginawa ni Jesus noon, mga kapatid, ay nagpakain siya ng mahigit 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 isda at 2 tinapay. Amen? Ha? Tama ba? 2 isda, 5 tinapay. Di ba yung nasabi ko? Hindi, mali. Okay, 5 tinapay at 2 isda. Ngayon, mga kapatid sa Lord, nakita ni Peter yun! Yung himalang ginawa ng Panginoon Jesus na pagpapakain sa mahigit 5,000 tao. Grabe, mga kapatid! Ngayon, magkatipas ng ilang oras, muling nagpakita sa Jesus sa kanyang mga alagad at siya'y naglalakad sa tubig. Alam natin, Pedro, natakot yung mga alagad, pero nagkakastog si Pedro na lumapit kay Jesus. Pero nung naglalakad na si
Peter doon sa mga Israelita at doon kay David. Ito po, mga kapatid. Yung mga Israelita at saka si David, hindi nila nakita ang Diyos. Hindi po ba tayo? Walang makakita sa Diyos. Kaya nga si Moses niya, sorry, Lord. Sorry, ang hirap eh. Imposible, mamamatay ka. Hindi nila nakita ang Diyos. Kahit si Moses, hindi niya nakita. Yung likod lang. Kay David, hindi niya rin nakita ang Diyos. Paano sila naranasan ng Diyos, pero hindi nakita. Pero si Peter, nasa harap niya ang Diyos. Nasa harap niya si Jesus. Kitang-kita ng kanyang mata ang Panginoon Jesus. Amen. Kaya nga, nung makasama niya si Jesus, alam niya ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nasaksihan niya ang lahat ng mga himala na ginawa ni Jesus. Kita-kita ni Peter yun, mga kapatid. Ngayon, siya mismo, hindi na nakita, nakakarasan niya pa yung himala. Kasi lumalakad siya sa ibabaw ng tubig, katulad ni Jesus. Amen? Tingnan niyo po, mga kapatid. Pero, itong si Pedro, mga kapatid, kahit alam niya na makapangyarihan si Jesus, na gumagawa ng himala si Jesus, mga kapatid, natakot siya, nag-alinlangan siya. Alam niya papunta sa kay Jesus. Alam niya hindi siya pababayaan ng Panginoon, kaya nakalakad siya eh. Pero nag-alinlangan siya. Natakot, mga kapatid. Kung minsan, maraming mananampalataya. Papunta kay Jesus eh. Naglilingkod kay Jesus. Nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Nasasaksihan ang ginagawa ng Panginoon. Pero along the way, mga kapatid, maraming mga tao. Pag nakakaranas na ng mga hangin, nakakaranas na ng mga araw, nakakaranas na ng mga pagsubok sa buhay, Lord, natatakot ako. At dahil sa takot, nagsisira ang diskarte sa paglilingkod sa Diyos. Nasisira ang pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus. Nakakatakot naman. Maraming tao kinakain ng takot. Kaya ano nangyayari? Dahil sa takot, mga kapatid, pakaramdam mo, lulubog ka. Pakaramdam mo, mamamatay ka na. Pakaramdam mo, wala nang kwenta ang pagtitiwala sa Diyos. Pakaramdam mo, wala na. Pero nandiyan si Jesus eh. Nasa harap mo ang Panginoon. Nasa harap mo si Jesus. Tapos magdududa ka. Ano naman ni Peter? Ano yung nag-rule sa puso ni Peter? Anxiety. His anxiety rule. Maraming tao nabubuhay sa anxiety. Kahit may Jesus yan. Kahit may Kristo yan. Kahit alam niyang gumagawa ang Panginoon, kahit alam niyang tumutugon ang Panginoon, pero nag-aalala pa rin, natatakot pa rin, kinakain pa rin ang takot at ang puso at isipan. Kaya ang nangyari, dahil sa anxiety, nag-depress. Mga kapatid sa Lord, minsan, nararanasan natin ang mga bagay na yan na naglilingkod kay Jesus, pero kinakain ang takot at mga balsa ang ating mga isipan. Pakisabi sa katabi, sana hindi ako yun. Amen? Mga kapatid, alam niyo po, lahat po tayo, dumarating po sa mga ganyan. Nagkakaroon tayo ng mga alalahanin, nagkakaroon tayo ng mga takot, nagkakaroon tayo ng mga isipin, anxiety. Pero lagi mong tatandaan, andyan si Jesus sa harap. Lagi mong tatandaan, kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Diyos. Amen. Amen.
Kaya mga kapatid sa Lord, si Peter, laglag eh. Lumubog eh. Kasi natakot. Nasa harap niya na yun. Nasa harap niya na si Jesus. Kitang-kita niya na si Jesus. Pero wala siya. Bakit? Dahil sa pagkakalala. And last character, ay mapakita ko sa inyo. Tignan natin ko sa inyo. Si Peter ulit. Si Peter na naman! Andiyan ka na naman, Peter! Ano ka ba? Kakatapos ko ng kwento sa'yo. Kaya ka na naman! Paulit-ulit ka na. Minsan, ganyan tayo. Paulit-ulit na nalalaglag. Paulit-ulit na nawawala. Okay, Luke 22, verse 54 hanggang 52. Alam na? Wala po natin dito, mga kapatid ko. Luke 22, verse 54. Basahin natin. Having arrested him, they led him and brought him into the high priest's house. Ito po yung hinuli ng Panginoon Jesus. At si Peter sumusunod sa kanya sa malayo lamang. But Peter followed at a distance. Malayo po yung pagkakasunod niya. Now when they had kindled a fire in the midst of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. And a certain servant girl, seeing him, sino to? Mukhang kamukha niya ito ng alagad ni Jesus. And as sat by the fire, looked intently at him. Pinagmasdan niya yung mukha ni Pedro and said, this man was also with him. Kasama po ni Jesus. Verse 57, but he denied him, saying, woman, I do not know him. Di ko kilala yan. And after a little while, another saw him and said, alam niyo, talaga masyadong pogi si Peter, pansinin. Ang bilis na pansin. Ikaw yan ah. Nakita na kita. Okay. You also are of them. But Peter said, man, I am not. Hindi ako yun. Baka kamukha ko lang. Hindi ako talaga. Then, after about an hour had passed, kalipas ng ilang oras, another confidently affirmed. Ito, sigurado na talaga ito. Sigurado siya, confidently affirmed, saying, nakapitiyak ako, surely this fellow, itong lalaki ito, also was with him, for he is a Galilean. Talagang sinabi pa, kung talaga saan siya. Again, verse 15, but Peter said, man, I do not know what you are saying. Diba lang mga pinagsasabi ko? Immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. And the Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord, how it said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. So, Peter went out and wept bitterly. Pero si Peter, no? Nalaglag na siya. Natakot na siya. Naduda na siya. Umulit na naman. Umulit na naman siya. Andiyan na naman siya. Paulit-ulit. Paikot-ikot. Bakit po? Kasi si Peter po, nagkaroon po siya ng trust issues. Nahirapan siyang magtiwala sa Diyos. Mga kapatid. Kung minsan, ang hirap ayuan ng pagtitiwala sa Diyos. Lalo na kapag nalalagay tayo sa kalahanin. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng bagay na hindi maganda, nararasan hindi maganda, Lord, magtitiwala pa ba ako sa iyo? Gagawa ka pa ba sa buhay ko? Minsan. So ano po yun? Tingnan natin, mga kapatid, yung naranasan ng ating mga character. They had gone astray, lumayo sila, the Israelites. David, yung obedience niya, nabigo siya. Anxiety, naghari sa puso ni Peter, at hindi lang yun, nawalan pa siya ng tiwala sa Diyos. Go din yun. Pero on the flip side, mga kapatid,
Gusto ko na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Na kapag tayo lumayo, the grace of the Lord, yung biyaya ng Diyos, yun ang magre-restore sa atin. Grace restores. Amen? Kahit lumayo tayo sa Lord, i-restore ng Diyos yung lahat ng nawala sa atin. Well, tayo po'y nabibigo sa pagsunod sa Lord, pero yung overflowing mercy ng Diyos ay nandyan pa rin para sa atin. Amen pa. And then, yung anxiety, kapag tayo po ay nag-aalala, natatakot, andyan po yung assurance in the midst of anxiety na hindi tayo iiwan ng ating Diyos. Hindi na tayo papabayaan. Ililigtas na tayo. At kapag nawala yung trust, mga kapatid, babaguhin ng Diyos ang ating faith, yung transformation of faith. Go pa rin niya. Hindi po ba mabuti ang Diyos, mga kapatid sa Lord? Sana, as we go, panibagong buwan na ulit, February, huwag natin hayaan na yung ating paglilingkod ay parang paikot-ikot lang. At huwag natin hayaan tayo po'y magkaroon ng sakit na kalimot. Huwag natin kalimutan ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay upang hindi mo paulit-ulit ang ating paglilingkod. Kailangan natin sumunod. Pakisabi sa katabi, susunod tayo. We will move forward. Amen? Mga kapatid, bakit? Kasi meron tayong Diyos. Diyos na mamamahala sa lahat ng bahagi ng ating buhay. He is the God over all things. Lahat ng bahagi ng ating buhay, siya ang